Marami pa tayo pag-usapan ngayong umagang ito. Yes, sabi nga natin kanina, after natin sila bigyan ng idea kung ano bang business ang pwede nilang gawin. Siyempre, nandito naman yung ating guest para bigyan naman tayo ng inspirational, paano natin matatawag to? Advice, talk, o ano, di ba? Buti pa siya na lang tanungin natin, di ba? Okay, siyempre, pinakikilala ko si Vinidici Flores. Ayan. Yes, good morning po. Paki-on lang po. Yan. Paki-on lang po natin ang mic. Ayan, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Yes. At sa lahat ng mga nakikinig sa ating ipila. Umanda na kayong dalawa, ang ganda ng boses. Oo. Pwede na kaming dalawa Pwede na kayong malate. Pwede na kayong malate, yes. Oo. Isa po siyang, sabi nga motivational speaker. Ayan, syempre entrepreneur, diba? Educator, wow, grabe ang kanyang diba? Pasok sa banga, sabi nga natin. Syempre, good morning po. Nakaano na ba siya? Nakabati na. Ayan. So ano po ba ang inihanda nyo pong, sabi nga natin ay paksa? Oo. Para sa ating mga listeners ngayong umaga. Ang ginagawa ko po sa kasalukuyan ay nagbibigay ako ng mga seminars sa mga iba't ibang tao na humihingi ng aming serbisyo. Particular na po sa mga companies, na mga nag-aahente, at itong mga nakaraan ay sa mga school, sa mga estudyante. Students, mga graduating college students. Yes, graduating college students, na ang ibinibigay po natin sa kanila ay yung mai-align yung kanilang sa mga sarili doon sa kanilang passion at the early stage of life, para pag naka-align sila doon, ay ang ginagawa nila ay yung mahal talaga nilang gawin. Yung, Nako? Yes. Parang naalala ko yung title. Love what you do. Do what you love. So, ibig sabihin, binibigyan niyo po sila ng gabay o direksyon kung ano yung gusto nilang tahakin. So, dapat ba anong age ng isang tao nang nagde-decide na siya, ako gusto ko talaga ganito ako. Gusto ko maging negosyante ako, gusto pagtanda ako. Gusto ko, hindi, lang ako teacher. Empleyado, ganun. Actually, dapat talaga yan simula sa pagkabata ay tungkulin ng mga magulang na ina-affirm natin yung mga bata. Kung ano yung nakikita natin sa kanila na gusto nila at yung ipinagkaloob na talento sa kanila, dapat yun ay pinapagyayaman. At yun naman, sinusuportahan natin kasi sa kanilang mga paglaki, may mga factors like the media, environment, school and community. Maraming factors. Yes. Hanggang sa dumating ay nagkakaroon sila minsan ng kalituhan. At dahil sa mga pressure minsan ay hindi na nila naaalala yung kanilang talagang gustong gawin sa buhay. At ibinabalik natin yon sa mga seminars na ibinibigay namin at ginigising natin at binubuhay natin yung kanilang passion. At sinasabayan natin ang pagtuturo how to earn doing what they love. DC kasi, Vinidici, ang nangyayari kasi sa ating mga kababayan, graduate, isang kurso. Na-realize niya after graduating, hindi naman pala niya gusto yung kurso. Yun po. So, anong nangyayari? Napupunta siya sa ibang larangan na hindi naman yun ang forte niya. Ano yung mga pwede nating advice sa ating mga listeners na ganon? Yan po, may mga estudyante akong mismong ganyan ang karanasan. Siya ay graduate ng isang kurso computer engineer. And nang makita ko siya ay nagtutubero siya. Bagamat marangal na hanap buhay yan. Kaya lamang ay yung kanyang linya bilang engineer ay hindi niya nagagamit. Sayang po. Kaya nang aming turuan siya ay binigyan natin ng direksyon at ngayon ay binibigyan natin pagkakataong makapag-focus siya doon sa talagang gusto niya. At ang paraan po dyan ay yung simulan mong isipin araw-araw at doon ka mag-focus kung ano talaga ang gusto mong gawin. At kapag nagkaroon ka ng inspirasyon sa mga bagay na isinusuhestyon sa'yo ng sarili mo na gawin mo, yun ang dapat mo agad bigyan ng aksyon. Kaya nga sa nalalapit namin yung public seminar namin, yan ang didiscuss namin, which is pinamagatan nating Ready, Fire, Aim. Baliktad to, Professor Yuki. Parang lang Kasi sa negosyo, sell and buy. Hindi, ready, aim, fire. Saka hindi yung sa dati buy and sell, ngayon sell and buy na, di ba? In-innovate. Yes, Pero itong kay Educator Vinidici ay Ready, fire, aim.
Ibig sabihin natin dito is pagkatapos mong mag-get ready, nag-aral ka ng high school, tatapos ka ng college, at alam mo na kung ano yung gusto mong gawin, ready ka na eh. Kaya lang, ang nangyayari sa kalimitan na, nakagawian na, yung aiming, minsan, pagka tayo ay masyadong nahulog sa pag-aim lang lagi, hanggang sa nakikita na natin yung mga obstacles and roadblocks along the way, namamatay yung init natin na umaksyon dun sa ating gustong gawin. Kaya minsan, sasabihin natin, pagka ikaw ay nag-isip, baka kasi ganito, baka hindi ako payagan ito, baka ako i-reject, baka hindi ko magawa, baka hindi ko kaya, hanggang sa hindi mo na gawin. So, ang pinakamabisang paraan, gaya ng ituturo namin doon sa seminar, is ready, fire, umaksyon ka na agad kapag ka ikaw ay nakapaghanda na. Yung aiming along the way, pwede mong isabay yun dun Maaaring nagkamali o maaaring hindi natumbok mo yung gusto mo, pero iaayos mo unti-unti yon. Ang mahalaga ay gumagalaw ka, umaaksyon ka ng umaaksyon at hindi ka tumitigil. Kasi pag tumigil ka na, that's the start of you're being fall. Meron naman din, iba, nagiging biktima ng tinatawag na analysis paralysis, no? Ito yung mga taong sobrang kakaisip sa gusto nilang gawin, no? Napaka-logical, rational, sa lahat ng approach nila. At the end of the day, biglang nawala ng gana. Kasi sa kakatindi ng isip nila, even yung negative na isip nila, ay, anday parang roadblocks. Wag na lang akong kumilos. Analysis paralysis. Compromise yung dream mo, at ito na lang ang ginagawa ko kasi ito lang ang nasa comfort zone ko. Takot akong mag-breakthrough Yung mga seminar na kinoconduct nyo, how would take, gano'ng haba ito? Yung mga modules na finormulate po namin ay merong half day, merong 2 days overnight with the workshops and activities. May mga schedules po yon na inilaan namin. May mga bayad po ba? Ito pong sa ngayon sa pagsisimula namin, kasi meron kami tayong tinatawag na law of giving, kami ay nagbibigay ng mga free seminars sa mga schools. Kaya yung mga schools dyan na interesado, nagbibigay kami ng libreng seminar sa mga administrative and faculty staff. Gaya ng ginawa namin sa St. Lucian Colleges. At natuwa talaga sila dahil sa tuwa nila ay hinikayat nilang lahat ng estudyante nila na mga graduate na umattend dito sa November 6 seminar namin sa SM Event Center Santa Rosa. So ito, hindi ibig sabihin na sabi nyo nga, hindi dapat itigil, diba? Kahit na siguro isang successful businessman ka na or sabihin na natin, may narating ka na talaga, meron ka pa rin dapat i-aim sa buhay mo, di ba? Siguro may magandang halintulad dyan, yung para bang para kang apoy. Kasi di ba ang apoy, kaya naman may apoy dahil may fuel. May pang sabi nga may pang ano ba yun? Ignite. Yung ignite yun na nag-umpisa. Pa lang. Pwedeng yan yung passion mo nag-ignite. Pero minsan, ikaw bilang kahit successful ka ng tao sa larangan na ginagawa mo, minsan yung apoy lumiliit or nawawala na yun, diba? Nangihina yung apoy kasi yung fuel nawawala. Yung mga talks katulad yan, yung pag-attend ng mga ganyan seminar, parang may yung mare-refuel ka. So yung apoy will keep on burning. So hindi porket ka na napunta tayo sa apoy. Hindi porket sabihin mo nang narating mo na yung goal mong diba? Successful. Yung marami ka ng properties na nabili dahil feeling mo ikaw ay successful na negosyante dahil ang sukatan mo tangible things. Yaman, right? Nakikita, pero yung internal naman, siguro malaking magandang bagay. Kaya yung iba hanggang ngayon nagbabasa pa rin, ma-attend ng seminars. Alam mo, minsan tayo, diba, nangyayari sa atin, na-experience natin. Alam na natin gawin Kumbaga sabi nga, kahit nakapikit ako, alam ko na yan Kasi, master ko na yan. Pero minsan dumarating talaga yung point na parang, nasasawa tayo, diba? Napapagod tayo. So, yun yung dapat na, yun yung role nila, diba? Na, advice hindi ko, ka dapat mapagod. Talagang attend sila sa ganyan. At the same time, talk to people na medyo tinitingala nyo. Para kahit paano, yung mabalik sa inyo yung sigla. Kasi pag feeling mo, minsan may nakausap ako isang presidente ng kumpanya. Sabi niya, ang lungkot pala dito sa taas. Ang taas, ibig sabihin yung posisyon. Bakit? Kasi ikaw lang yung pinakamagaling. Like, lahat ng sinabi sa'yo ng mga vice president mo. Hindi, sa loob ng organization, yung mga vice president mo, yung mga tauhan mo, pag sinabi mong, sa tingin nyo ba, maganda ito yung naisip ko. Ikaw yung presidente, sasabi ka na suggestion. Lahat ng mga subordinate mo, most likely sasabihin, tama. Kaya minsan, maganda yung makikipag-usap ka sa ibang tao naman na makapagbigay sa'yo ng bagong ideas. Correct. Alam mo, meron akong isang example, di ba? Halimbawa, sa isang company, sabi nga kanina ni
ni Brother Benedici, sabi niya, yung isa, tapos ng engineering pero tubero, di ba? Minsan sa isang company, yung janitor, akala mo just because yun lang yung vacant, di ba? Doon sa company na pinasukan niya at para lang talaga magkaroon ng trabaho. Pero yun naman pala, talagang mayroong graduate ng commerce or di ba? So, may abilidad. Kaya tinuturo namin is yung hindi tayo dapat gumalaw o magtrabaho para sa pera, kundi dapat gawin natin yung mahal nating gawin at yung pera o sweldo man ay kusang dumarating yan habang ginagawa natin yung okay, Benedici, pwede bang bigyan mo kami ng isang example? Isang concrete na advice na seminar ninyo yan. Na nagkaroon ng magandang result. Oo, yan ay sa pagbabalik natin Kuya El, ha? Mag-visit na rin. Siyempre naman, di ba? Kasi para huwag tayong bitawan ng ating mga listeners kasi napaka-importante ng dinidiscuss natin. Ayan, sa pagbabalik natin, sabi nga yung baka meron kayong testimonial na talagang isa na talagang, di ba, na pagtanto niya, oo nga, why not? Di ba? Bakit hindi nga naman ako mag-level up? Di ba? Sabi nga, aim high. Ano yung concrete example natin? Ito ng last month, September, nag-seminar po ako sa isang real estate company which is Memorial, Forest Lake, na pinangungunahan ni Loy Fuentes. Tapos, ginawa namin yung seminar, whole day seminar yan. And then, binalikan namin sila after a month, after almost a month, 3 weeks, ito lang nung nakaraan, para kunan namin sila ng mga feedbacks and testimonies. And nagulat kami na halos lahat nung nakinig doon na gumawa ng assignment, of course, kasi kailangan mo ng discipline dito, you have to take action. Meron dong matanda na siya, nag-aahente siya ng lupa. Yung pala ang passion niya is magsulat. Alright. To be a writer. Then after that seminar, sabi niya parang mayroong nabuksan sa isip niya, sa puso niya, at sinimulan na niyang sumulat ng sumulat. At bagamat ito ay hindi pa pinapublish niya at napakaaga, ito ay nabubuo na niya na noon ay lagi lang niyang iniisip. So parang nag-isip siya ng libro. Yes, opo. At nararamdaman niya na talagang gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Doon naman sa iba, dahil lang passion nila ay nandun na sa talagang sa pag-ahente at pagbebenta ng lupa. Nagulat sila no pagkatapos ng seminar na yon na yung mga hirap na hirap nilang ibenta ay naibenta nila. At hindi lang isa, kundi mayroong naka-anim pa pagkatapos lang ng seminar. So meron nababago doon sa attitude pagkatapos ng ating mga seminar. Yun ang maganda doon. Dapat may baguhin sa sarili. Opo. Yes, so ayan ang dami ng nagpatotoo na talagang napakalaki ng naitulong sa kanila. Yun na po ating contact number, brother, at saka yung inyo po mga scheduled seminar. Opo. Pwede nyo kaming makontak na rin sa cellphone namin sa 0929-714-8884 at sa ating mga internet na pwede nating makita yung ating mga ginagawa sa facebook.com/VennyFlores at yung website po namin www.vennyflores.com. Yung spelling, yung Venny, baka makakita sila na spelling. Venny is a V, Victory, E-N-I F-L-O-R-E-S. Ayun. Tuloy-tuloy lang. So, ayan. V as in Victory. Iniimbitahan natin sila po sa aming seminar na gagawin. Ito po ay unang seminar na pinakamalaki naming seminar na buhat na rin sa pag-iimbita ng mga kumpanya at mga schools na seminar namin sa nakaraan. At gusto nilang isama kasi yung mga anak nila nag-graduate, gusto nilang pakinin yung kanilang mga mahal sa buhay na nakarinig ng seminar. Ito ay sa November 6. Nalapit na. Sabado po ito, 1:00 ng hapon sa SM City, Santa Rosa, Laguna. Ayun. Sa mga taga Laguna, marami tayong listener dyan. Yes. At yung mga hindi naman taga Laguna, may chance pa kayo mag-ipon ng pamasahe, di ba? Oo, para makapunta sa seminar. Ayan. Naku, maraming salamat po. At maging kami, talagang naano rin ako. Oo, parang ayoko na, hindi na lang ako ganito. Bukas may iba akong gagawin. Lalaboy naman ako kasi pa ako nakakalaboy O, yun. Baka po may gusto kayong batiin or idagdag? Gusto ko lang magpasalamat po sa St. Louis and Colleges. Talagang sinuportahan nila kami dito dahil lahat ng estudyante nila
nila dahil nagustuhan nila, ipaatinin nila doon. At nagkaroon sila ng gustong ibigay na parang dahil doon sa natutunan nilang law of giving sa tinuturo namin. Lahat ng atin sa seminar namin, lalo na sa area ng Laguna, ay makakapag-enroll sa kanila instantly, open enrollment. Wow. 50% discount. Wow, ang galing-galing naman. Sa kanilang tuition fee. So yung mga Grabe. gustong mag-aral ng kolehiyo, ito ay sa St. Lucian College San Pedro, Laguna, gustong mag-aral ng kolehiyo na mapapakinabangan nila yung 50% naku, hanggang sa 100%. Kailan to? Effective enrollment next year? Or? Yes, effective po sa pwede natin sila sigurong para maipag-invite yung 50%. Sa taga Laguna lang, no? Sa Laguna po. Lipat kay Laguna, may 50% off doon. Sa pag-aaral. Yes. Naku, thank you very much po, ha? Thank you, brother.